Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga cancer o cancer mula 2025 to 2028? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin yung gender. O as long as tama naman yung sitwasyon nyo sa reading, ganun na nga lang. Huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko alam kung anong lalabas na reading. Kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy mamaya. Kung hindi mag-resonate sa inyo to, edi i-adjust nyo na lang ang video at hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi ito na. Ito ang last deck natin. Pasensya na kung medyo inuubo ako kasi nagkatrangkaso kasi ako nitong mga nakaraang araw. So, magsimula na tayo. So, para to sa mga single. Mukhang unrequited love kasi to eh. Yun yung pinoproblema nila dito. Gusto pa rin nila yung ex nila. Dinidesire pa rin nila. Na para bang may pagbabago na maaaring mangyari. So, unexpected change. Pwedeng mag-reconnect sila ulit o mag-reconcile talaga. Pwedeng ganun. So, yung magre-reconnect. So, pag sinabi mo reconnect, hindi pa nag-reconcile. Pero mag-uusap sila ulit. Sino? Sino yung ex ng Cancer? Sa topic na to. Virgo o Scorpio? Yung reconciliation talaga yung magkakabalikan. Sino? Yung ex ng Cancer o Cancer. Kapwa nila Cancer. Pisces. Dito na nga natin talaga. Ayan. Well, yung iba sa inyo na single, mukhang mananatili pa rin single. Depende kung gusto pa rin nilang maging single. Kasi, syempre, kanya-kanya namang trip yan. Pero para sa iba na mas gusto nilang maging single, o sabihin natin, masaya silang single, ganun pa rin. Mananatiling ganun pa rin. Mula 2025 hanggang 2028. Pero sabihin naman nating in a relationship yung iba sa inyo. Mananatiling strong. Okay? Don't worry. Pero syempre, maganda kung clear, di ba? Sino yung partner?
ng cancer na mananatiling strong ang relasyon nila. Gemini, Pisces, ano pa bang mabubuo dito? So, sabihin natin sa love life ba, masaya naman. Okay? Masaya in a way na kung in a relationship, strong, di ba? Kung single, masaya alone, di yun na nga, doon tatama yung reading na masaya kahit single. So, depende sa single, ha? Doon lang ako nag-focus sa single na independent. Na masaya pa rin kahit single. Kasi dito ang dating in control yung tao. Kaya tingin ko yung single ay masaya pa rin. Ano naman to? So, ang dating sa akin, magiging ambitious ang iba sa inyo. At hindi nila susukuan ng kanilang pangarap, dream, wish, desire, ganon. Determinado ba, sa madaling salita, ang iba sa inyo na maging successful o mamanifest ang gusto nilang mamanifest. Ready sila maghintay. O willing silang makipag-cooperate. Ganyan ang dating. Para lang mag-workout, ang dapat mag-workout. O para lang maging okay ang lahat. Ganyan. Ano pa ba? Inspired yung iba sa inyo, magiging inspired o motivated na may magandang mangyaring pagbabago sa kanilang career o money. So again, malaki ang chance na magiging ambitious yung iba sa inyo. Strong, determined. Ay, dalawa na pala to. Ay, 4 na to. 2 spread. So, kukuha pa ba ako? Dito na tayo sa huli. Huling deck. Ano pong masasabi nito? Extra message ba? Playfulness. At receptivity. Well, ang dating sa akin, matatanggap kayo ng mga tao sa paligid nyo. Sa pagiging kayo. Sa pagiging kalog, playful. Sa pagiging kinda immature, innocent. Yun ang maganda, di ba? Tanggap ng ibang tao. Kayo, bilang kayo. Hindi nyo kailangan magpanggap.
bilang ibang tao para magustuhan. Okay? So, dito, ang dating harmonious yung connection o relasyon sa inyo at ng ibang tao. Walang gulo. Hindi nila kayo tataluhin. Hindi rin nyo sila tataluhin sa kung anong gusto nilang mangyari. May cooperation. Ganyan. Ito ang uli. Creative problem solving. Magiging fierce yung iba sa inyo na solusyonan ang mga problema in a creative way. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.